Okay, ito yung problema. Alam niyo kung ano yung problema? Yan, yung nakikita niyo ngayon, yan siya po yan, yan. Yan, siya ang problema. Bakit? Kasi sabi niya, wala daw problema, buong mundo namomroblema, pero sabi niya, wala daw tayong problema. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, Walang I'm yaka. very confident in saying that we have sufficient supply. Wow. We will continue to source those supplies. Wow. And I do not think that there is a problem sa aming Mapapamura ka na lang talaga dito. analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Tingnan yung tingin ng reporter, no? Pati reporter, tingnan niyo, oh. Ang Pinagloloko niyo yung taong bayan. Anong walang problema? Tingnan niyo nga, oh. Walang biyahe o mas mataas na pamasahe? Yan ang pinangangambahan ng mga pasahero sa airport dahil sa kakulangan ng jet fuel na dala pa rin ng krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa NAIA Terminal 3. Hannah, kamusta na ang sitwasyon dyan kumpara kahapon? Pinky, nananatiling normal ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3. Pagdating naman sa fuel supply, sinabi ng Cebu Pacific na hanggang sa katapusan ng Abril ang kanilang sapat na jet fuel ayon sa isa nitong pahayag at sinisikap daw nilang makakuha ng fuel supply by May and beyond. Sa araw-araw na, kumbaga, babiyahe papuntang trabaho, kailangan talaga ng fuel. Mahihirapan talaga. Tapos yung yung sahod, mababa. Ito ang hinaing ni Mary Joy sa gitna ng krisis sa langis. Mula Cebu, nag-ayos siya ng papeles ng kanyang kapatid para sa trabaho at nakatakda silang magbalik probinsya ngayong araw. Bagamat working online, nag-aalala pa rin si Mary Joy sa oil crisis, lalo na't sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na may distinct possibility umano na mag-ground ang flights dahil sa sigalot sa Middle East. Pangamba ni Mary Joy, mukhang babalik pa naman sila rito sa Manila sa susunod na buwan. Kawawa yung mga tao na uuwi ng province, mga ganon. Tapos yung walang flight, so anong gagawin natin pag ganon, di ba? Ang group of friends naman ni Jemima nakatakdang magbakasyon for a few days sa Cebu. Hiling niya sa gobyerno maging sustainable sana ang kanilang mga aksyon para maibsan ang dagok sa pamasahe at iba pang travel fees, lalo na't mga Gen Z pa lang daw sila. Siguro they should need to look into other ways pa po na hindi po siya agad-agad itataas po yung price. Katulad po sa amin, hindi pa kami ganun ka-capable. Hindi ba? Anong sinasabi niyang walang problema? Anyways, dahil dito sa oil crisis na ito, isa sa magandang positive na effect ng oil crisis na ito ay pagbaba ng daloy ng trapiko. Pero tignan ninyo, kung ang solusyon lang naman sa pagpapababa ng traffic volume ay oil crisis, wag na lang, di ba? This is not something to be happy about, but ito na nga, bumaba ang trapiko. Dahil kung matatandaan nyo po, nag-reduce po ang gobyerno ng nag-reduce ang 4-day work week, Nagtagal po kami ng Friday, And I think that helped. Sa tayo, partner Jade, sa operasyon ng MMDA Metro Base, especially sa kanilang monitoring sa EDSA, especially sa EDSA tuwing rush hour. Well, kahit paano nakapagbawas tayo. Hindi lang naman po yung dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung matatandaan nyo po, nag-reduce po ang gobyerno ng nag-reduce ang 4-day work week, Nagtagal po kami ng Friday, And I think that helped. And likewise, palagay ko yung ibang eskwelahan nakabakasyon na ngayon. And yung
yung mga kababayan natin, dahil nga po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, they decided to take mass public transportation. Ano? Ganun din naman ang solution ng ibang bansa dyan eh. Bawas din yung work days, bawas din, wala din pasukan, mga ganun. Ganun din naman. Pero for a president na sasabihin na wala tayong problema, confident na there's no problem, then that's kabaliwan na yun. Kabangagan na yun. Kasi tingnan ninyo nga, yung buong mundo nga namumroblema tapos ikaw sasabihin mo walang problema. Tindi ng oil shortage ang ilang bahagi ng mundo. May kanya-kanya na rin silang energy-saving tactics para masalagang krisis sa Middle East. Ang detalye sa agenda report ni Joel Caballero. Gagamitin na ng Japan ang joint fuel stockpile nito sa katapusan ng Marso. Ito'y dahil sa patuloy na sagupaan ng US at Israel sa Iran na apektado ang Strait of Hormuz. Nauna nang inilabas ng Japan ang private sector oil inventories nito noong isang linggo. From March 19th, we began providing subsidies to curb the prices of petroleum products such as gasoline, diesel fuel, and heavy oil. Through these measures, we will respond with full effort to minimize the impact on economic activity. Alam mo yung kinaganda niyan sa Japan at sa mga ibang bansa, ASEAN countries. Ano siya? Digital. Digitalize siya. Diretso. Basta ikaw ay mamamayan ng Japan, makakatanggap ka rekta from the government straight to your bank. Or if not, gagawa sila ng card. At yung card na yun yung subsidized na yun na itatap mo doon sa gasolinahan. And that's direct. Hindi yung kagaya ngayon na meron pa yung nawalan ng malay na ospital dahil kakapila, tapos nung turn na niya, sasabihin wala siyang pangalan. Masaklap yun. Kumbaga, discretion pa rin ng local government, ng mayor, ng kapitan, o kung sino man yung may hawak dyan sa local government, kung ilalagay niyo yung pangalan mo, hindi. So meron pa rin dito ang palakasan. As for electricity and gas rates, these are generally determined by referencing fuel import prices from 2 to 4 months earlier, and we recognize that prices will not rise immediately. Sa China, mahaba na rin ang pila sa mga gasolinahan. Inuunahan ng mga motorista ang pagtaas ng retail fuel price cap. Ang presyo ng gasolina sa Beijing ay nasa mahigit $1,300 per metric ton. Madadagdagan pa ito ng $168. Ito na ang ikalawang pagtaas ng retail fuel price simula nang pumutok ang krisis sa Middle East. Wala daw problema sabi ni Marcos Inilunsad naman ng South Korea ang nationwide energy saving campaign bago pa magkaroon ng fuel shortage. Inabisuhan ng mga ahensya ng gobyerno na bawasan ang paggamit ng mga sasakyan. Voluntary muna ito para sa mga pribadong motorista, pero pwede raw mabago kapag tumaas ang energy alert level sa bansa. It's not just about energy. Because petrochemical products are used in virtually every part of our daily lives, from delivery containers to medical instruments, it is difficult to predict when and where problems might arise. To address potential major crises that could affect people's livelihoods, the economy, and the industry as a whole, we need to proactively activate a government-level emergency response system. Mahaba rin ang pila sa mga gasolinahan sa Cambodia na nakararanas na ng fuel shortage. Ang isang gas supplier hindi na muna magbebenta simula April 1st. Magpapatupad na rin ng fuel-saving measures ang gobyerno tulad ng online meetings at pagsuspinde sa long-distance travel. Matindi rin ang fuel shortage sa India, ang ikatlong pinakamalaking oil importer sa mundo. Grabe, no? Pila na rin sa mga gasolinahan kahit pa sinabi ng gobyerno na may sapat na supply ng krudo. Sinabi ng gobyerno may sapat daw ng krudo. Parang dito rin sa Pilipinas yan Para sa agenda, Joel Caballero, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at Asher, kumusta ba ang lagay ng turismo dyan sa Boracay Island?
Bernard, patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa Boracay Island. Ngunit mas maunti ito kaysa sa inaasahan kumpara sa mga nagdaang taon, lalo pat sa susunod na linggo na ang long holiday kung saan pinaka-inaasahan ang pagdagsa. Oh, yan ba yung walang problema? Canceled bookings, konti ang turista. Oh, yan. Sa mga nakapag-book na ng flights dyan, tingnan nyo, check nyo. Baka pala may email sa inyo na canceled pala yung flight ninyo at kailangan yung i-rebook. Napaka-importante pa man din yung mga bookings ninyo kasi hindi po pwede na mapalitan basta-basta yung araw kasi yun nga yung binook nyo na araw kasi yun yung availability ninyo. Tapos biglang canceled. Ng mga turista sa isla. Nakaw. Nangangamba ang ilang mga nangangasiwa ng Konti nga, no? ilang hotel sa Alam ko to sa Golden Phoenix to eh. I've been here. Boracay Island sa posibleng pagbaba ng bilang ng mga turista sa isla dahil sa krisis sa petrolyo. Ayon sa ilang hotelier, maganda pa ang bilang ng mga turista ngayong buwan ng Marso na umaabot pa rin sa kanilang target. Umasa silang magpapatuloy ito sa kabila ng mga nakaambang epekto ng tensyon sa gitnang silangan gaya ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng pamasahe. The next month, April, yun lang medyo Ay, Golden Phoenix nga. kabado tayo. Kasi, syempre sa balita ngayon, so nararamdaman na rin talaga natin yung before is tumatakbo na kami ng 91%. So ngayon, for April is nasa 66% kami. May mga tourists na talaga nag-book prior. And then afterwards, yung mga cancellations naman is meron din partially pero lahat ng mga nakakausap natin dito sa mga hoteliers din. So, yan po ang epekto ng oil crisis. Hindi pwedeng sabihin na wala po tayong problema. O sa commuting naman, malaki din ang problema Balikan natin natin ng dyan. ulat tungkol sa pahirapang pagsakay ng mga commuter ngayong araw kahit bukas pa ang transport strike. Tingin ng Transportation Department dahil daw yan sa bigay ng ayuda sa mga jeepney driver kaya marami ang hindi pumasada. May report si Joseph Moro. Pagod na sa trabaho, pagod pa sa pag-abang ng masasakyan. Yun Ganyan lang. ang sitwasyon ng mga commuter na pumila sa sakyan sa Grabe ang haba. City kaninang uwian. Ngayon lang siya naganto actually, na parang umikot-ikot na yung linya namin. Usually po Kabaliktaran sa sa pandemic. Kasi nung pandemic, walang tao kasi lockdown. Ito naman, same effect na ito ay worldwide. Pero ngayon is, yung pila ba, mahaba yung pila kasi syempre, kanda ubusan na ng bilihin. Walang bubibiyaheng, ganun. Kaya habaan ng pila, ganun ang niya. Pero the effect, the same Kasi buong mundo Kasi dito medyo mabilis lang po since marami po kasing jeep. Unahan naman sa pagsakay sa Shaw Boulevard sa Pasig ngayong hapon. Iilan lamang din kasi ang jeep. Kahit kaninang umaga, pahirapan ang pagko-commute. Malating oras na. Oo. Unuan, may bata pa. Nakakasakay ka, siksikan pa. Bukas pa ang simula ng 2 araw na tigil pasada ng mga transport group na ayon sa Transportation Department ay kanilang pinaghahandaan. Ayos si Joseph Moro. Bukas ay maghahanda pa rin. Bukas pa yung protesta. Maghahanda pa Sinasabi po natin sa LTFRB to identify the route na talaga maapektuhan para po doon Grabe, namin i-deploy yung Grabe. ating You could imagine sa gitna ng init. pampublikong sasakyan na galing sa gobyerno. Pero tingin ng kagawaran, di gaya ng 5,000 pisong fuel subsidy ngayong araw kaya marami ang hindi muna pumasada. Grabe. Alam nyo, sa ganitong sitwasyon, lumalabas na dito yung mga kasi labanan ng parang survival na lang to. Survival mode na lang tayo dito. Kaya ito lalabas na dito yung mga yung side ng yung side ng pagiging kailangan kong mabuhay kaya kahit masama gagawin na yung magnanakaw na ganun, paunahan, bahala na kayo diyan, basta ako importante sarili ko parang ganun. Kaya nga nakita ninyo ito may modus ng
Kahit gasolina na ngayon ninanakaw, kung dati ang ninanakaw sasakyan, ngayon gasolina. Matapos mag-viral ang isang sasakyan sa Karkar, Cebu na nagpagas sabay takas, binayaran na ng driver ang 500 pesos na gasolinang ipinakarga niya. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas Exclusive. Nag-viral sa social media ang isang kuha ng CCTV kung saan makikita ang pulang kotse na ito. May temporary plate ang sasakyan. Imagine, biruin mo, may sasakyan ka na. Kumbaga may kakayahan kang bubili ng sasakyan, magnakaw ka ng gasolina. Ibig sabihin, bago pa lang. Pero kahit bago pa lang, nasangkot na agad ito sa gas and run. Oh, bago pa lang. Ano? Bago daw. Tingnan natin. Ito. May temporary plate ang sasakyan. Ibig temporary plate. Ibig sabihin bago. Sabihin, bago pa lang. Pero kahit bago pa lang, nasangkot na agad ito sa gas and run. What? Bagong-bagong kotse mo, nagnakaw ka ng gasolina? Bumili ka pa ng sasakyan? O baka na mautang yan? Matapos itong magpakarga sa isang gasoline station sa Karkar, Cebu, dali-daling sumibat ang driver ng di nagbabayad. Pinuntahan ng News 5 ang gas station pero tumanggi nang humarap sa camera ang manager nito. Pero anya, nangyari ang insidente nitong Lunes. Nagpagasolina raw ang motorista ng 500 piso at magbabayad gamit ang e-wallet. Kaya kinuha muna ng pump boy sa cashier ang payment terminal machine. Pero pagbalik niya, wala na ang sasakyang nagpagas. Loko yun ah. Namang natuntun ang may-ari matapos makipag-ugnayan ng gasolinahan sa auto dealer. Humingi ng auto dealer, tanga pala to. Siyempre nakita nila yung plate number. Tapos siyempre makikita mo dyan. Kung, ayan, makita mo naman Toyota ito. Oh. Tapos, conduction sticker pa lang yan or conduction plate yan. Tapos may address kasi yan eh. Kung Tarlac, kung Baguio, kung Pampanga, ganun. Tapos puntaan nila yan. Tanga-tanga pala talaga ito, bagong-bagong sasakyan. Tawad ang driver at sinabing nakalimutan niya raw magbayad. Dealer, humingi ng... Nakalimutan? Ibig sabihin kung hindi nakipag-coordinate sa dealer itong gasoline station, wala, hindi ka babalik kaagad. Tawad ang driver at sinabing nakalimutan niya raw magbayad. What? Sorry, nagkasundo ang dalawang panig matapos magbayad ng driver ng 500 pesos. 500 lang? Kaya inalis na rin ng uploader ang viral post. Pero kahit nagkaarigluhan na, iniimbestigahan pa rin ng Land Transportation Office ang nangyari. Oo, kasi may posibilidad na ganyan yung, hindi lang, kumbaga, meron din gagawang iba niyan eh. You would imagine, 500 pesos yun ah. So, ibig sabihin, ilang liters lang yun? 4 to 5 liters lang yun? Sa patunayan. Be either a suspension or a revocation of the driver's license. Wala. Because it was used to commit a crime. We will be conducting an investigation but the first step would be the show cause order. Pag-issue po tayo ng show cause order kagad. Kasi kung hindi po pwedeng yung mga ganyang ugali. Nagbabalita mula sa frontline. Yan po. Yung ilang mga senador natin, hindi raw kontento sa sa pagtugon ng gobyerno sa krisis na ito. Tingnan natin. Binanato ng mga senador ang anilay mabagal na pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa... Yung pang sabi nila si Garin daw, sabi daw ni Auntie Claire, tingnan nyo naman, nagtatrabaho siya, tingnan nyo, parang wala siyang tulog. Anong parang walang tulog? Baka kagagaling niya ng hotel. Kasi yung sa hearing, hindi siya sumipot. Nung sumipot siya, buwaghag yung buhok niya, baka hindi pa nakaka-shower niyan pagkatapos. Sa TV5 Media Center, walang yan. Sa balita. Nung tinanong ni Senator Marcoleta kung nakipag-coordinate ba sa mga gasoline company, hindi siya sure. Si News 5 Cent correspondent Men Los Baños. Mayan, sa mga senador na nakausap mo, ano raw ang dapat sana'y ginawa agad ng gobyerno?
Hindi lang daw mabagal, kundi sobrang bagal daw ng pagresponde ng gobyerno dito sa krisis na dulot nga nitong gera sa Middle East na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ayon yan kay Senator G.V. Ejercito. Anya, pati itong pagbuo ng crisis committee ng gobyerno, medyo late na rin daw dahil dapat daw nung nagsisimula pa lang yung problema sa gera sa Middle East, dapat daw bumuo na agad ng crisis committee. Paano? Sabi mismo ng presidente, wala daw tayong problema Narito Hindi pa daw ito krisis, walang krisis. ang bahagi ng pahayag ni Senator G.V. Ejercito. We still welcome it, although it's a little bit late. Mukhang sobra lang ang bagal. Tanungin mo kaya si Remulla. Kasi, diba tropa mo yun sa, session ba yun? Executive session. Ibe, di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break daw ang Congress. My God, crisis na Naka-break ang Congress. tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Jiggy, maging si Senator Win Gatchalian nag-aalala at para sa kanya cause for concern na bakit after 25 days na tuloy-tuloy yung gera sa gitnang silangan hanggang ngayon walang comprehensive na contingency plan yung buong pamahalaan. Kumbaga, yung plano ay kanya-kanyang departamento. Ito na ang nakakatawa dito, and it's still alarming for me. Kasi, di ba, kapapasa yung, national emergency power. And that's the very first, the only country in the world na merong national emergency powers na declared. Ang tanong ko, ano kaya ang maaring gawin ng emergency powers na ito? Kasi maalala ko, merong naipasa batas na Maharlika Investment Fund. Tapos, andun mga executives doon, mga officers doon, including the President himself. Pero dumaan na yung ilang taon, wala akong maalala, wala akong makita na effective implementation of that batas. Kasi ang sabi nila, that would pave the country's way into progress. Kasi nga, syempre, investment. Kumbaga, foreign direct investors na mag-invest, ganito, ganyan. Pero, wala naman. Kumbaga, nilagyan natin ng mga paunang budget, yung MIF na yun. Pero, until now, wala akong maalala. Wala akong makita na we can be proud of na ito na ipasabatas ng isang Marcos administration and that the people will matatamasa na natin ng magandang buhay because of that. Tapos ito national emergency power. Tapos may mga yung tawag nila? Uplift members. Sila daw yung mga uplift members at si Marcos Jr. yung chairman daw at DOE, Garin, sa DA, si Chio Laurel, sa DOF, si Ralph Recto. In short, yung mga secretaries and undersecretaries ni Marcos Jr. Ito na naman, popondohan na naman ito. And take note, ang emergency power na ito, discretion na ito ng Pangulo where to put the amount, where to put the money, how big the amount is, discretion na yun, power na yun, kaya nga emergency power . So hindi na ito dadaan sa Congress na, kailangan pa nilang pagbutuhan, kailangan pa nilang ng plenary or deliberate, mga ganun. Hindi na, diretso na. Parang yung counter part nito is parang yung Bayanihan to Heal as One Act na yung panahon ng pandemic na hindi na kailangan pang pag-usapan sa Congress. Sinabi ni PRRD na 200 billion para sa PPE, sa vaccine, go na yun. Ganun. Pero kay PRRD, ramdam natin at meron naman talaga pinupuntahan yung sinasabing budget na yun. Kasi discretion na nga ng Pangulo yan . Ito na naman, not to mention, may reputasyon itong si Ralph Recto na kung saan nasa likod din nito si Marcos Jr. na
kinuha ang pondo ng taong bayan sa PhilHealth, PDIC, binenta yung gold bars. Kumbaga, I mean, eto na naman tayo. Uunahin ba nila yung kapakanan ng taong bayan o this is just a mere parang optics na may ginagawa kami, may emergency. The only emergency power declared in the world. Pero ang tanong, meron bang mangyayari magagawa dito? Sasabihin nila, negative na naman kayo. Paano tayo hindi magiging negative? May reputasyon na silang ginawa in the past. Not to mention the flood control scam issue na hanggang ngayon hindi pa natatapos. So, you would imagine yung mga mali-malita na dinadala nila sa kanilang mga residences dyan. Those are the big amounts that can help sana alleviate itong issue sa oil crisis natin. Ngayon saan tayo humuhugot? Huhugot na naman tayo sa tax ng bayan tapos ibubulsa na naman nila. So that's the result of the corruption that being done by this government. So ayan syempre, just kanina merong mga katanungan sa hearing sila Senator Lacson, Senator Legarda, kung saan mismong si Senator Marcoleta ay napa-walk out. Bakit kanyo? Biruin ninyo, kukunin pa pala nila, kinukuha nila ang ang pangtustos, sa kanilang pagkuha or pag-purchase ng langis sa taong bayan, instead na sila sana in the middle of emergency and crisis, sila sana ang dapat na mamagitan para makatulong sa ekonomiya natin o sa taong bayan. Pero hindi pala. Sa atin pa pala hinihingi. Nakita niyo mismo si Senator Marcoleta napa-walk out. Kahit naman ako mapapa-walk out naman talaga ako. Salamat po. Mr. Chair? Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis mo? Frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Bakit kaya? Ayaw nila sumagot. Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Ako po ang pinakamahirap ang kalagayan dito. Ayaw nila sumagot. Hindi ko malaman paano ko makapagpa-participate kung ang pinag-uusapan ang laki-laki na ng problema. Ang sinasabi ko naman, merong recourse kasi kamukha nung ibinigay kong mga slides. Kung paniniwalaan po ninyo yung mga data na yun, wala tayong pinag-uusapan ngayon Yun ang problema Ang isa pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay? So, gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung... May monitoring function pero nagmo-monitor ba talaga sila? Yun yung big question. Gamitin yung EO 8. Okay. Pero after 2 weeks, 110 na nga ang ginamit So, inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Hindi, sabihin mo, hindi yung... That's the way... Ulitin mo, yung sinabi mo. So... Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. Yes, it's really... Hindi, yung exactly. It's passed on to... Yan na nga paano yung mga shareholders nila? Grabe, pinasa sa consumers. Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang Ang ibig sabihin kasi ni Sen Marcoleta dito, kaya tumaas ng biglaan, naging 110
28, gano'n. 90 na ata or 100 na yung gasolina, eh. Kaya tumaas ng gano'n kasi siningil na nila kaagad ang tao. Yun yung problema do'n, siningil na nila kaagad yung tao na hindi muna nila inubos or yung paubos muna yung kanilang stock. So, bago pa maubos yung stock, siningil na yung tao. Ibig sabihin, nagtaas na sila kaagad. Ibig sabihin, pinasa yung burden sa taong bayan. Yun yung pinagpuputok ng butsi ni Senator Marcoleta. Siyempre, tayo hindi natin naintindihan yan. Hindi natin alam yan. Pero, sino ba naman hindi puputok ang butsi dito? Imagine, sila sana dapat ang mag-regulate nito. Kaya nga, Department of Energy. Ano ang function nila? To regulate, check, and have some meeting with the oil companies. Hindi yung parang ganito na bigla na lang nilang tatanggapin yung pagtaas ng presyo without justification. Yun yung naging problema. Ibiruin ninyo, 3 billion pesos kada araw, ang nakukuha nila sa taong bayan, sa consumers. Di ba? Yun yung kinakagalit dito ni Capitalize sa atin. Nandun pa yung inventaryo eh. Ito yung problema. Ngayon, hindi nyo ginagamit yung sinasabi ng batas na in periods of emergency, kayo ang gagawa ng paraan eh. As a matter of fact, pwede nyong i-take over eh. Hindi naman yun ang sinasuggest ng committee ito eh. We're all finding solutions to this. Pero itong mga questions nito, kasimple lang, hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. But until and unless we're able to validate yung data na pinresent ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning, pwede nga yung vessel to tank eh. Gamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. Wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako magsorry kung mali eh. Hindi nahabulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng gano'n. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Kasi gusto ko lang makatulong talaga eh. I wanted to be wrong kung mali talaga. But you have to prove me wrong. Government to government, hindi nga dapat mangyari yung pumunta nga. Andun nga yung tangke, yung mga tangke ng 2 refineries. Rotterdam Refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also, andun ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. Ibig sabihin, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Kasi kung meron palang ibang mga alternatibo, bakit hindi nila ginawa yun? So, paano yung replacement cost? Kumbaga, ang nangyari dito, tinanggap na lang ng DOE yung pagtaas kaagad ng mga oil companies na ang nag-shoulder taong bayan. I already told you, kung papayagan natin yon after 3 weeks or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Grabe, no? Did you check this? You say? Okay. No, did you check that is 3 billion pesos per day ang income? Pireset ko kanina. Sa isang banda pa, kinumpare pa ni Sen Marcoleta yung 3 billion pesos a day ang kinikita ng mga oil companies doon sa mali-maleta na dinadala ng mga 18 Marines doon kila Martin Romualdez, Zaldico at Marcos Jr. Umaabot ng 2 billion a day. So,
kung we consider yung mali-maleta ng pagdadala ng mga 18 Marines nila Zaldico ay 2 billion a day, abay, mas masaklap pa ito. 3 billion a day. But the collection this week was also used to purchase the level, even higher level of products. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binil nyo na kagad ang taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Ayan si Mr. Boss, ano ang pangalan mo? Balbuena. Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair, So, may inventaryo pang 1 week. O kaya 2 weeks. 2 weeks ng inventaryo. At the very first start ng war, ang ginawa kaagad nila, tinaas na kaagad yung presyo ng langis. Without kahit maubos muna nila yung period of 2 weeks or 1 week, kung 2 weeks yung kanilang inventaryo, kahit yung 1 week na lang muna o yung pag malapit nang maubos yung 2 weeks, sa kanila itaas para pang purchase nila doon sa next na inventaryo nila. Yun yung pinopoint ni Senator Marcoleta eh. Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's but now you are deregulated. not answering my question, Director. Sagutin mo muna eh. Is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito eh. So per day ito 3 billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days supply. But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust. Andun na tayo sa point po na kailangan mayroon tayong extra reserve, ganun. O hindi, ang point kasi dito is taong bayan ang naghihirap. Di po ba? So ang point ni Senator Marcoleta, baka naman, ubusin muna natin yung 53 days na yan na stock and then saka natin hahanap kung saan tayo pwede. Or habang paubos na, hahanap na tayo ng ibang source. O kaya ngayon pa lang maghahanap tayo ng ibang source pero wag muna tayo magtaas kagad ng presyo ng langis. Yun yung pinopoint eh. Kasi kumbaga siningil mo na sa taong bayan. The burden ay siningil na kaagad sa taong bayan. Yung pinopoint ni Sen. The 53 at that lower price. But the problem is if they're gone and the collection is very low, you can no longer replace the 53 days. So it's really that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. No, but you're proceeding from the wrong premise. Ang sinasabi ko mula pa, ang pinag-uusapan ninyo yung maps and indicators coming from the Argus. Kasi ang pinupoint naman ni DOE, baka magkulang daw tayo. Kaya nga may pinopropose siya di ba? Yung doon sa Rotterdam, Singapore, yan, pwede yun, di ba? I mean, patunayan ni Marcos Jr. yung kanyang sinasabi na in talks daw sila with China or in talks sa ibang bansa. Hindi yung hanggang salita lang, pero pag tinanong mo pala yung DOE, wala naman pala silang malinaw, matibay na plano para dito. Okay? Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, itong trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively,
Kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price, we have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay, isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Hindi. Kinuha nyo yung document. Kanino la binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon eh. Hindi pala chinek eh. If you're screening, if you're monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Halika kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? Wala. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ba't ka alis kung frustrated ka? Walang sagot na nakuha. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Tapos, ayan, sabi niya parang pinapacify ni Sen Ligarda si Marcoleta. Pero nung siya na high blood din. Hindi pwedeng hindi alam. DOE yan eh. Kayo ang timon ng gobyerno eh. Hindi pwedeng hindi alam. Senator Bam Aquino, and you have 10 minutes, sir. Maraming salamat, Mr. Chairman. Okay, I have numerous questions here, for different agencies. But let's begin with the DOE sa excise tax. Ano ba naman klaseng tong Senator Ligarda? Tapos pag-open mo si Bam Aquino naman. Ano daw yun? Ito sabi ni Senator Ligarda, hindi na raw kailangan niyang batas na yan. Batas yan, national emergency power na yan. Tama ba? Tingnan natin. Bida ng chair, ang minomonitor lang daw nyo ay yung volume, hindi yung price. So pakisagot yung sabi ng chair, volume lang ba, hindi presyo? Nag-monitor kayo ayon kay Senator Marcoleta? Kailan kayo nagsimula? Talaga bang 2 weeks later, noon nandiyan na ang krisis at mataas na? At anong klaseng monitoring ang ginawa nyo? Pinapanood sa kanyang computer. Yun na naman. Okay. So, number one, we again stated na under extraordinary circumstances, there's really that gap that we need to address because kung presyo ang pag-uusapan, oil deregulation law is there. So we need something in the middle precisely to protect our constituency. That's number one. Number two, yung... Andali. Sorry po. Ito lang ha, rules natin. Ahensya ng gobyerno. Huwag po nyo gagawin dahilan na kailangan ng isang bagong panukulang batas o amendahan ng batas bago tayo makagalaw sa panahon ng emergency para matulungan ang mga tao. Please, favor lang, huwag po nyong gagawin dahilan yan. At maliwanag, binanggit na rin ni Senator Marcoleta, may Section 14 naman ng Oil Deregulation Law. In times of national emergency, when the public interest so requires, a DOE may, during the emergency and under reasonable terms, prescribed by it, temporarily take over. We're not saying take over. Direct the operation of any person or entity engaged in the industry. So, nandyan. So, ayaw naman natin gawin yan. Hindi ko po sinasabing gawin yan. Pero hindi naman nyo kailangan pang isumite ang amendments to the oil deregulation para kayo makagalaw. Hindi po, dahil meron ng itong tawagin na natin extreme measure. So if that is allowed by the law, so the temporary or in between is therefore allowed. So there's no need to use a new law which will take months, if not years, idedebate
Huwag po niyong gagawing dahilan ang Kongreso. Okay? Having said that, Kaya nga eh. repeat, gusto po namin malaman anong monitoring ang ginawa ng DOE. Kailan Wala. kayo nagsimula? Ito ba lang, ayon sa chair, ay volume lang or presyo? At kung na-monitor nyo yung presyo, anong klaseng koordinasyon o kinonvene nyo lahat ng consumer groups, transport sector, manibela, etc., producers, retailers, etc.? Pakipaliwanag po. Thank you. So laying the premise na number 2, paano po natin siya minomonitor, no? That's why we mentioned that even if nandun siya sa oil deregulation law and meron tayong section 14E, what we are utilizing it is the certificate of compliance na pinapatupad ng ating mga oil companies. And these certificates of compliance have conditions na nandoon. Yung po, doon po sinasabi natin, why do we have the COC? Kasi merong responsibilidad ang ating mga nagbebento ng petroleum products na mas mataas po, hindi po siya ordinaryong binibenta. So the certificate of compliance is what we used when we went to the ground for them to mention. Even if meron tayong problem sa price na gray area, sabihin na lang natin, we all told them under the show cause order, bakit ganito kataas ang inyong siningil. So yun po yung number 1. And they have... Salamat sa inyong tugon. Kailan po nangyari yung number 1 na yan? February 28 nangyari yung surprise attack. Feb 28, no? Yeah. Kailan po ginawa ng DOE at ilang pulong na po? Ayan. Ilang pulong na po? Yan yung Isang buwan tanong. na. Kailan po So yung ginagawa kasi ng mga departamento na ito, ay halimbawa meron kang reklamo, pupunta ka sa departamento nila, tapos may reklamo ka. Ang gagawin lang nila is gagamitan ka nila ng terminologies, mga palusot nila, yung mga technicalities, mga ganun. Madadala ka eh. Kasi wala ka namang kaalaman, wala kang kamuang-muang. Kaya dito mo makikita sa mga hearings na mga ganito, na-expose yung estilo nila. Kasi syempre, ang mga nagtatanong na sa kanila mismong mga senador eh. So, meron ding magandang effect yung pagpunta nila dito sa mga hearings na to. Kasi makita mo kung nagpapalusot sila, nagsisinungaling sila, nagdadahilan-dahilan na lang sila. When in fact, makikita mo may expose sila na hindi sila talaga nagtatrabaho. Yun yung problema dyan. Kumbaga, biruin ninyo, ito po ay pasahuran ng taong bayan. Tax po ng taong bayan. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, pumapasok na budget taon-taon sa kanila. Tapos tayo, nakita nyo, pila dito, pila doon. Pahirapan tayo. Tapos sila, pa-chill-chill lang sila. Kumbaga, wala tayong problema. Parang, siyempre, palibhasa sila. May sasakyan sila, may bahay sila. Hindi nila masyadong ramdam yan. Yan, kasi sila, panay sat-sat lang. Hindi tayo natututo. I mean, siguro alam na nila yan from the past pa na dapat sana i-apply natin para sa susunod. Hindi na maulit yung mga ganitong pahirapan. Sana meron tayong sariling atin. Kagaya ng Brunei, ayan, yung ibang bansa like Malaysia, Singapore, meron silang sarili, kumbaga, dapat meron tayong ganun. Yun yung point doon. Kasi in the event of this closure of such passageway like Strait of Hormuz, talagang apektado tayo kasi doon lang tayo bumabase, doon lang tayong umaasa. So pag naisara yun, apektado tayo, kawawa tayo. Comparing to the other ASEAN countries or other countries, meron silang solution kaagad. Tayo, wala. Ngayon, merong kaka-announce itong si Marcos Jr. na Kamago 3 daw dyan sa may Malampaya site, no? At actually, nakita ko to. Now, the Philippines' highest Army General Romeo Brawny. Another step forward in our mission to secure. Nung nakita ko to, this is supposed to be good news. Which is good news naman talaga kasi ito, ang lifespan nito I think is 6 years. Ma-strengthen ng
ma-lengthen ng 6 years yung lifespan ng Malampaya gas natin. Kaya lang, itong Kamago 3 na ito na in-announce ni Marcos Jr. just today, operated and owned by Prime Infra. Na yung Prime Infra na yan, ipag-aari ni Enrique Razon o ng Razon. O kaya naman pala, ano na naman to? Oligarko. O, alam na natin. Tingnan natin. Affordable, reliable energy for every Filipino. The Kamago 3 well has been successfully drilled and tested, producing Hawak na naman tayo ng oligarko nito. up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. Diba, ibibida niya. Meron tayong gas exploration na. Pero pala, operated by oligarko na yung mga Razon. And it is significantly larger than our first. Kamago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. Alam mo ba pinagsasabi mo? Yun yung tanong eh. Kasi si Senator Marcoleta kanina dun sa hearing parang isipin mo sa unang tingin, parang alam ba ni Senator Marcoleta ang sinasabi niya? Kasi yung kausap niya Department of Energy. Pero makikita mo na mas may alam pa siya, mas alam pa niya yung pasikot-sikot dyan sa energy kaysa dun sa mga secretaries at undersecretaries ng Department of Energy. Itong si Marcos Jr., basa lang ng basa. Alam mo ba, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? More than double. Every unit of power Kita nyo, binabasa we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Walang yan. By every Filipino that pays electric bill. Parang magsasalita makikinabang lahat ng Pilipino dito. Natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya diba you would imagine na kailangan pa palang mayroong oil crisis, saka mo pag-isipan na, kailangan natin ng emergency power, energy emergency power. Diba? Like for example yan, ba't yung ibang bansa hindi na nila kailangan ng emergency power? But still, they have solutions. Ito, kailangan pa lang may oil crisis bago ka makadiscover ng mga ganito. naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang nako, Diyos ko po, Marcos Jr. Madako naman tayo sa China, no? Kasi itong si Browner, talagang, we need to do this to deter China. Told First Post Media in India that his country suffers bullying from China in their exclusive economic zone kontrahin ng China every day. We're showing here the latest statements reacting to China from the Philippine Defense Secretary. Now, Brauner goes on to say this. With Iran, we're seeing that most of the conflict is really fought by missile systems. And so we need to expand the integrated missile and air defenses of the Philippines. And again, the BrahMos missile system plays a very important role in this endeavor. Professor Liu, so we know that the Philippines wants to order more BrahMos from India. Why is that partnership, particularly with India, very important to the Philippines, but also to this region? Yes, for Philippines, this is very important because in the past, the Philippines was a kind of defenseless because the Chinese can easily pose. Pero paano yan, Browner? Anong sabi ni Marcos Jr.?
pwede tayong magkaibigan na sa o China. ng reset. Reset sa relasyon ng Pilipinas at China sa gitna ng tensyon, sa gitnang Wala ba kayong GC? Hindi kayo nag-uusap? silangan. Sa panayam sa Bloomberg, aminado ang Pangulo na opsyon ang pakikipag-ayos sa China na may pinakamalaking ekonomiya na opsyon. Oh. Opsyon. Talagang wala sa opsyon yan ng China. Bakit kanyo? January 2023, ayan na. Asan na ba yun? Ayan, Silangan. Ito. Sa panayam sa Bloomberg, Yan, January 2023 yan. Pumunta kayo ng China, kayong mag-asawang bangag, nakipagpulong kayo sa China, tapos, the same year, sometime in October 2023, pumunta ka ng Amerika, pagbalik mo, may dala-dala ka ng baon, kaibigan mo na yung Amerika, kalaban mo na yung China, nagpadagdag ka ng EDCA bases. So ngayon, sasabihin mo may crisis. Saka mo sasabihin na, pwede na tayo, in talks na tayo with China. Ano sa tingin mo? Naloloko ka na ba? Sa tingin mo makikipag-usap sa iyo yung China? Maaaring makipag-usap sa iyo yung China pero hindi ikaw yung priority. Kasi unlike kay PRRD, na kaibigan ang China ang Pilipinas. So, ang ginawang priority ng China is yung Pilipinas na ibigay muna yung bakuna nila sa Pilipinas kaysa sa sarili niyang constituents. Kasi kaibigan Pero ngayon, ikaw na yung pinakalas na priority kung makipag-usap man ang China. Kumbaga, ikaw yung tipo ng kaibigan na hihingi ka lang ng tulong kapag kailangan mo na yung tao. ang Pangulo na opsyon ang pakikipag-ayos sa China na may pinakamalaking ekonomiya sa Asia. Idinetalya ni Pangulong Marcos kung paano aayusin ang relasyon sa China pero posibleng maging hadlang sa posibleng joint development sa oil at natural gas resources ang agawan ng teritoryo. Ikaw nag-umpisa niyan. Di ba? Tapos, yung DND secretary mo, kung kala mo kung sino, kala mo may authority magsalita, nananawagan sa pagbukas ng Strait of Hormuz. Anong kakayahan at power mo meron ka para ipabukas yung Strait of Hormuz? Bukas at ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Ito ang mariing panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, bunsod ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis na kasalukuyang hindi madaanan ng maraming barko dahil sa banta sa kanilang kaligtasan. Ayon kay Secretary Teodoro, kritikal ang pagbubukas ng nasabing strait, hindi lamang para sa global trade, kundi lalo na para sa mga Pilipinong direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. That is why it is of vital importance to us that the Straits of Hormuz be opened immediately and kept safe, not only for the seafarers, but also for Philippine consumers. The poor Filipinos who need to pay astronomical prices for electricity, fuel, and power. The poor farmers who have to pay astronomical prices for fuel and for fertilizer. It is. I think the effects are worldwide. Wow, ang galing magsalita. Balik nyo muna yung mali-malitang pera para at least kahit papano ibsan ang pamumuhay at hirap na taong bayan dito sa oil crisis na ito. Huwag kayong panaysat-sat kayo ng panaysat-sat. Wala, panay bulsa din naman kayo ng bulsa sa budget, sa pera ng taong bayan. Iran naglabas ng, kasi sabi kasi ni Trump, ay nakipag-usap na ang Iran sa atin, sabing ganon. Pero sa tingin ko, may something dito Parang gustong palabasin ata ni Trump na panalo sila, pero sa likod niyan, ayaw niyang mapahiya. Kaya parang pinapalabas na in talks na raw sila. Pero anong sabi ng Iran? Fake news.
ng Iran ang peace proposal na inihain ng administrasyon ni US President Donald Trump upang wakasan ang halos isang buwang digmaan sa Middle East. Para sa Iran, hindi katanggap-tanggap sa kanilang panig ang mga kondisyon na inaalok ng Estados Unidos. Ayon sa mga Iranian officials, may kalabisan umano ang mga kondisyon ng US at hindi ito sumasalamin sa patas na kasunduan. Kaya naman iginiit ng Iran na wawakasan lamang nila ang digmaan ayon sa sarili nilang pasya at timeline. Sa isang Sarili nilang pasya. pahayag, binigyang Ibig diin sabihin, hindi hawak ni Trump. ng Iranian military leadership ang kanilang paninindigan laban sa anumang kasunduan na hindi pabor sa kanilang interes. May regalo pa daw, sabi ni Trump. May regalo pa daw sa kanya. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق برنمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. Inilarawan din ng Iranian ang proposal ng US bilang isang ploy o taktika lamang. Dagdag pa rito, Pwede. naglatag ang Iran ng sarili nitong kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan. Sa inilabas na pahayag ng isang Iranian state-run TV mula sa opisyal ng Iran, kabilang sa counter-proposal ng Iran sa US ang ganap na pagtigil ng mga pag-atake, pagbabayad ng danyos at pagkilala sa kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Nagbigay rin ng babala ang Iran laban sa US. Anila hindi dapat tawaging kasunduan ang anumang resulta kung ito ay bunga lamang ng pagkatalo. تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. سطح خود درگیری Do not call your defeat an agreement. هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از Negotiation with yourself. سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. Samantala, binabantayan ng Iran ang galaw ng puwersa ng Amerika sa rehiyon, lalo na ang planong pagpapadala ng libo-libong sundalo mula sa 82nd Airborne Division sa gitnang silangan. Babala ni Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf, huwag subukan ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Noel Polyarco, humahat. Nako, medyo na-miscalculate ng Amerika itong Iran talaga. Kumbaga nakita ninyo na nai-exhaust na sila eh. Even Israel, ayaw lang nilang aminin or i-admit sa kanila na paubos na yung kanilang yung missile defense nila. Kahit sabihin nila na meron silang dome strike na medyo napagod na rin at nawawala na rin sila. Pero sa kabila niyan, gustong mag-exert ng power ang Amerika na pag hindi kayo if you do not accept defeat, sabi niya, we will pound you harder. Parang ganun ba? Malakas kami. Good afternoon, everybody. Good to see all of you. Thanks for coming today. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death. Lang yan. Preference daw is always peace. Fake news. And destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. Wow. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Bakit hindi niya mapa-open yung Strait of Hormuz? Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal.
Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. However, I saw a 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. Is there a time frame as to when the first oil tanker can go through the Strait of Hormuz freely? It's a very good Wala. question, Ed. I don't have a specific timeline. Very good question, pero walang specific time na makakapagpapasok kayo doon o makapagpalabas kayo doon ng tanker dyan sa Strait of Hormuz. Wala, kasi hindi kayo ang may control For you doon. today, but it's obviously something the administration is working towards as quickly as we can. Something's working as quickly as we can. As far as tankers through the strait, something we're tracking very closely, but obviously the administration. Bakit yung kamakailan lang nakadaan naman yung tanker ng Thailand? Pahiya kayo dyan. Nakakadaan yung tanker ng China. Administration is coming up with creative new solutions by the day to keep the price of oil stable. Yan kasi, uumpi-umpisa kayo ng giyera, hindi nyo namang kaya. Ito pa ang masaklap niyan. Mukhang mag-join nata yung North The world's Korea. attention Nako. focused on West Asia. North Korea has been busy keeping the Korean peninsula on edge. Not only has Kim Jong-un scaled up weapons testing in recent days, Ito lang ang nakakatawa, no? Kasi ang premise ni Trump na ginera ang Iran, dahil nga daw meron silang dinidevelop na nuclear. Ito, napakalinaw, pinoflaunt pa niya, pinagyayabang pa niya, at tinitest pa niya along the coast of North and South Korea. Bakit hindi niya girahin to? Di ba? Question. Girahin niya nga ito kasi hindi lang nagde-develop kasi ang premise sa Iran nagde-develop pa lang. Nagde-develop. Ito meron na. Pinapakita na sa inyo. he's now declared that North Korea will never give up nuclear weapons. Well, during his address at the Supreme People's Assembly, he said that the nuclear status of North Korea will be irreversible. Ang nangyari nga kung ito Supreme Leader, yung sa US, Supreme Miss Leader. It signals a hardening stance not just against the United States, but also against South Korea. We will continue to firmly consolidate our status as a nuclear-armed state as an irreversible course, while aggressively stepping up our struggle against hostile forces. Kim also rejected the idea of trading nuclear weapons for economic benefits or security guarantees, saying Pyongyang has already proven that its strategy works. He also took a sharper line on Seoul, saying North Korea will designate South Korea as its most hostile state. He warned that any provocation would be met without hesitation. Well, these remarks come amid heightened global tensions, with Pyongyang sharpening its stance against Washington and its allies. Kim accused America of state terrorism and aggression, a hint towards ongoing global conflicts. He added that whether tensions escalate or ease depends on Washington's choices, signaling conditional openness to future engagement. North Korea has also increased weapons testing in recent months. It's released footage of Kim Jong-un supervising multiple weapons tests. On March 19th, state media footage showed Kim riding on a military tank with his daughter, Ju-ai. Paano yan? President Trump, Pyongyang, North Korea, Kim Jong-un. Napakalinaw. Diba threat yan? Threat to the world? Puntahan nyo yan. Anyways, madako tayo. Mabalik nga tayo sa Pilipinas. Kasi nga, ito kasi nakakatawa. Habang may oil crisis sa buong mundo, na yun ang dapat solusyonan ng gobyerno, ang Pilipinas ay busy naman sa impeachment. Unang punto po muna, sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum?
Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumite natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday po kami nagpadala ng sulat, inilahad po namin doon, no, ang aming objection dito sa proceedings na iginaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pupunta na po tayo sa conduct of a trial, no? In fact, the word mini trial has been circulating. At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives. At dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Oo. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, no, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints, no, and for the pure determination of probable cause, dapat po ina-evaluate dyan yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na inihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon po, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. At dahil po doon, nakikita meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po kasali yung mga witnesses sa mga reklamong hinihain, that is already in excess, no, of the determination of probable cause. At pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na isinasagawa. Ayan na. So, kasi kakaiba talaga, sabi ko nga sa inyo, itong administrasyon na ito, sa lahat ng administrasyon, pinakakaiba ito. Dahil kung noong araw, bawal ito dahil bawal sa Constitution, pwede ngayon. Like, example na lang itong impeachment. Ang impeachment court natin, traditionally and by lawful, Senado. Nakakatawa ngayon, merong mini trial sa House. Sasabihin nila, hindi ito trial, preliminar, kumbaga kinukumpare pa nila daw sa sa preliminary, ganito, ganyan. Pero sabi nila, hindi pwedeng, gusto nila i-cross-examine yung mga witness. So that's trial na yon. Pero, yung pupuntang mga witness at ang abogado ng counsel, hindi pwedeng magtanong doon sa kanila. So, hindi ang labo nila hindi daw to trial. Kumbaga ito lang ay preliminary investigation or preliminary hearing pa lang. Pero gusto nilang i-cross-examine. Tapos meron nang nangyayaring ipapasabina mismo yung legal counsel. 'Di ba? So nakakatawa. This is malinaw na fishing expedition. Magandang araw po sa inyong lahat. Malinaw na malinaw po ang nangyari kanina sa pagdinig ng House Committee on Injustice sa impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Bagamat ang trabaho lamang ng House Committee on Justice ay magdetermina kung mayroong sufficiency in form, substance at probable cause,
nag-issue ng kung ano-anong mga supinas ang komite na nagpapatunay na wala pa po silang sapat na ebidensya para madiin sa isang impeachment ang Kaya ating nga Vice eh. President na si Inday Sara Duterte. Sinupina po nila ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at ang mga iba pang mga bank documents at pinaa-attend din sa pamamagitan ng isang supina ang isang nakakulong na testigo na si Madriaga, nakakulong dahil sa 2 counts of kidnapping for So nakakatawa dahil during that time lang sa kanila sinugpina yung mga evidence na gusto nilang kunin, like yung SALN. 'Di ba? I mean, hindi mo na sila nag-gather ng ebidensya. Like for example, kung merong cyber libel, 'di ba? Alangang magfa-file ka ng kaso sa isang tao ng cyber libel na wala ka namang ebidensya, wala kang bitbit. Paano mangyari yun na tatanggapin ng prosecutor or ng korte yung kaso mo kung bago ka pa lang mag-file wala ka namang ebidensya. Pag sinabi nila, "Oh, nasaan yung yung ebidensya mo na cyber libel ka niyan?" Wala, hahanapin ko pa lang, "Oh, hindi ka pwedeng mag-file ng kaso." Parang gano'n nangyari. Dito pwede. ransom. Sa ating batas po simple lang ang prinsipyo. Hindi ka pwede. pwedeng mangalkal ng ebidensya kung wala ka munang ultimate facts. Dapat malinaw muna ang paratang bago ka magsupina. Pero anong nangyayari ngayon? Una, yung mga bank records. Anong hinahanap? May nakitang transaksyon. Wala. So bakit manghihingi? Para baka may makita. Hindi ganyan po ang due process. Ikalawa, yung mga statements of assets, liabilities, and net worth. Kung merong unexplained wealth, dapat merong specific na aligasyon. Kung pwedeng tingnan muna natin, hindi po pwedeng tingnan muna natin, baka may makita. Ito po talaga ang definition ng fishing expedition. Ngayon pa. Hindi. Ano to yan eh. Yan talaga ang administrasyon ngayon. Kasi ang ginagawa nila, pinoproblema nila ang mga Duterte ngayon. Duterte ang problema ng bansa ngayon. I mean, problema ng gobyerno ngayon. Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. Ako naniwala ko, hindi sila problema. Tanong ko lang po. Hindi, problema nila yan. Oo, yan yung problema. Paggising mo sa umaga, paggising mo sa umaga, yan yung almusal mo, Duterte. Kanina, inis na inis ako pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya niyang ginagawa ninyo? Ay, basta ako, wala akong kaibigang chonggo. ang mga demonyo, wala akong kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika? Wow! Talagang ako po, talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Wala! Kanya-kanya. Yan ang tatak, Marcos. Yan ang legasiya ng Marcos Jr. Na marami din na ngayon naghihimod-puwet sa kanya ngayon dahil nakikinabang sila. Pero wag ka, Marcos Jr. Pagkatapos or even before matapos ang termino mo, you will feel the wrath. Either way, either Duterte man yan o mga Dilawan man yan o kung meron mang third force, you will feel, mararamdaman mo lahat ng mga ito, babalik sa'yo. Babalikan ka ng karma mo.